Isang creamy at cheesy na putahe naman ang siguradong mapapamahal ka. Tuna and mushroom lasagna, suwak sa pamilya at sa mga mahilig sa comfort food. Ito mga kaimbento, masasabi ko talagang super yummy talaga. Una, magisa tayo dito ng butter. Maglagay pala ng butter and konting olive oil para hindi masunog ang ating butter. And then isinod natin ang ating 1 large na sibuyas. Antayin lang natin yan mag-caramelize mga kaimbento bago naman natin isusunod ang ating bawang. Bali medyo dinamihan ko yung bawang, 1 head ng garlic yan, minins ko lang. Kasi gusto ko dito sa lasagna is talagang maraming garlic mga kaimbento. And then sunod naman natin itong tomato paste. Bali yan tomato paste is 90 grams lang. And then i-mix natin yan na mabuti. Kailangan lutong-luto yung tomato paste mga kaimbento para hindi siya maging maasim. And then sunod naman natin itong 3 pirasong tuna in can. Bali yun yung sumunod sa maliit. Medium size ba o large ba yan? Alam ko may mas malaki pa dyan eh. 3 piraso lang yan. And then tinanggal ko yung tubig. Tuna in flakes yan mga kaimbento. Flakes in oil ba yon? Basta yun na yun. Pero tinanggal ko yung tubig niya at saka yung oil. Hindi ko siya isinama. And then maglagay tayo dito ng 2 malaking mushroom. Sakto lang yan mga kaimbento. And then yung paminta, depende na sa inyong panlasa. And then i-mix lang natin yan mabuti hanggang sa maluto ang ating mga tuna and mushroom. And then nilagyan ko rin siya ng salt. Yung asin depende na rin sa inyong panlasa. And then nilagyan ko rin siya ng isang maliit na can lang ng Rino. Yung liver spread. Galing pa yan ng Pilipinas mga kaimbento. Pinadala ko pa yan dito. And then lagyan din natin siya ng isang piraso ng beef cube. And then ayan, imekos-mekos lang natin yan. Request to sa akin mga kaimbento ng aking isang kaibigan na nagpaluto ng lasagna. Then saka natin ilagay itong ating pang 1 kilo yan na Pinoy style. Kasi yung Pinoy style na spaghetti sauce is matamis-tamis na siya. Alam niyo man yung mga Pilipino, di ba? Talagang mahilig sa matatamis na pagkain. Kaya naman yan ang aking pinili. And then lagyan din natin siya ng 1 cup ng tomato ketchup. Yung tomato ketchup talaga yung inalalagay ko pag ako nag-i-spaghetti, hindi yung banana ketchup kasi masarap talaga yung tomato ketchup. Malasang malasa siya, para na rin siyang tomato sauce. And then lagyan din natin siya ng kalahating can ng condensed milk. Bali yung isang malaking condensed milk, kalahati lang nun yung inilagay ko. Saktong-sakto na yun mga kaimbento. Kung gusto niyo naman ng medyo matamis pa, is dagdagan nyo na lang. And then naglagay din ako dito ng 1 cup ng grated cheese. Eden cheese ang nilagay ko mga kaimbento kasi talaga namang malasang malasa yung Eden cheese natin sa Pinas, o diba? Dito kasi maraming cheese dito pero gusto ko talaga yung Eden cheese. And then lagyan din natin siya ng 1 teaspoon ng oregano powder. Makakadagdag ng umami yan at ng amoy. Masarap na amoy dito sa ating gagawing lasagna ngayon. Pasensya na kayo sa aking boses at ako'y may sipon. Kaya naman parang bara-barado yung nagsasalita, baradong ilong, o diba? And then ito naman sa ating white sauce, 1 stick ng butter lang mga kaimbento at kalahating cup ng ating harina. And then i-mix lang natin yan hanggang sa maluto yung ating harina para naman na maging maganda yung sauce na ating gagawin. And then yan yung tunaw na nilagyan ko rin siya ng kaunting salt at ng kaunting paminta. Depende na yan sa inyong panlasa, yung paminta at asin. And then i-mix-mix lang natin. And then nilagyan ko rin siya ng pinch lang ng oregano, dried oregano, o diba magkakamali na naman ang lola nyo. And then iyan, 2 malaking lata ng evaporated milk. Yung Alaska yung ginamit ko kasi alam nyo naman yung Alaska is malasa talaga. Alaska, malasa, o diba magkatunog. Kasi nga naman walang tatalo sa Alaska. Laking Alaska tayo, di ba? And then yan, nung nailagay na natin yung ating mga gatas, i-mix-mix lang natin yan mga kaimbento. Basta 2 latang malaki ang aking nagamit ditong gatas sa kalahating cup ng harina. Saktong-sakto yan mga kaimbento. Hindi siya magiging sobrang lapot. And then i-mix-mix lang natin yan hanggang sa maging thick yung ating
white sauce. And then bago ko makalimutan, naglalagay din pala ako ng thick cream. Pampalinamnam yan mga kaimbento. Pag nilagyan nyo yan, talagang magiging malasang-malasa ang inyong white sauce. And then, nilagyan ko rin siya ng kalahating pirasong beef cube. And then, i-mix na natin ng maayos. Kung wala namang thick cream, pwede yung all-purpose cream. And then, nilagyan ko pa rin siya ng Parmesan cheese, kalahating tasa. And then, isang tasa ulit ng ating grated cheese. Yung Eden cheese talaga. Mahal lang dito talaga yung Eden cheese. Pero binibili ko kahit mahal kasi malasa talaga siya mga kaimbento. Super sarap. Eden cheese, baka naman. And then, set aside muna natin yung ating white sauce. And then, ito naman, magpapakulo naman tayo. Pakukuluan natin yung pasta. Maglagay tayo ng tubig, na sapat na tubig kung gaano karami yung pasta nyo. And then, nilagyan ko lang siya ng asin at ng mantika. Pakuluan lang natin yan hanggang sa lumambot. May instruction naman yan kung ilang minuto ang inyong pagpapakulo dito sa ating pasta. Nakalagay yan doon yung instruction kung ilang minuto. And then yan, i-mix lang natin para hindi siya magdikit-dikit. Kaya rin naman natin nilalagyan ng mantika para hindi talaga siya magdikit-dikit. And then i-drain natin kasi hugasan natin tong ating pasta para naman ma-stop yung cooking time niya at hindi maging malabsak, o diba? And then yan, hugasan natin ng malamig na tubig. Pag nahugasan, nalalagyan natin siya ng olive oil para talagang pag natuyo siya is hindi siya magdikit-dikit. Ito na yung preparation mga kaimbento. Una, syempre lalagyan natin ng base yung ating red sauce. Lalagyan muna natin siya. Malalaki yung pasta. At ang nabili kong lalagyan is bilog. Kaya naman ginipit ko siya para magkasya dito. Hindi siya nakabaluktot, o diva. Pero kung gagawa kayo nito, mas maganda yung square na lalagyan para nakalatag talaga yung isang haba ng lasagna. Hindi na kayo magugupit, hindi na kayo mag-a-adjust sa lasagna, o diva. And then pagkatapos natin malagay yung red sauce at ating nailatag na yung ating mga pasta, lagay naman natin yung ating white sauce na ginawa. And then patong-patong lang, paulit-ulit lang yan mga kaimbento. Red sauce, pasta, white sauce, ganun lang. Ang dali lang gawin, mahirap lang siyang maraming preparation. Pero pag natikman mo talaga itong mga kaimbento, super yummy. Nagawa na ako nito last year. Ngayon, nag-request na naman yung aking best friend na gawan ko ulit siya. Siya naman ang siya naman ang nagbayad, siya naman bumili ng mga ingredients. Sinabi ko lang sa kanya kung ano yung mga kailangan, kung ano kailangan gawin, kung ano kailangan bilhin. Kaya naman iniready niya na. Kaya siya na yung namili, ibinigay niya na lang sa akin, ako na lang yung nagluto. And then yan, sa dami ng kwento, baka malimutan ko kung ano na yung mga pinaggagawa ko. Pagkatapos natin malagay lahat, yung white cheese, yung pasta, and then the last is yung ating grated cheese ulit. Maraming grated cheese sa ibabaw. Talaga namang cheesy lasagna to mga kaimbento. Super yummy talaga nito. And then pagkatapos ng grated cheese na Eden, nilagyan ko rin siya ng mozzarella cheese sa ibabaw. Binake ko lang to mga kaimbento ng 30 minutes sa 180 degrees Celsius. At tunaw na yan. Hindi ko na naipakita kung paano ko siya binake. Kasi nga naman na full ang memory ng aking phone, o diva. Sa mga hindi pa po nakakapag-follow, please follow, like, and share. Love you!